Sa mga balikat naman ni Lolo Frank Ramos, 64 na taong gulang, nakaatang ang araw-araw na panggastos ng kanyang pamilya dito sa Marikina City. Paglalako ng taho ang kabuhayan niya. Pasan-pasan ng mahigit 25 kilong paninda, lilibutin ni Lolo Frank ang mga kalsada ng Marikina City. Hindi mo sumasakit ang balakang ninyo? Sumasakit din po eh. Wala tayong magawa. Habang nagbebenta, yung dito, masakit daw ha? di ba? Opo. Masakit na rin siya? Opo. Habang naglalakad? Opo. Nakakailang kilometro po kayo? Kuminsan 3, 4. Ramdam niyo po ba, habang tumatagal, yung hirap ng paglakad? Opo. Paano ngayon pagka tas ang init? Di na ho kayang mabilis maglakad, no? Opo. Hindi katulad nung bata pa. Mabilis, ngayon matanda na. Kahit matanda na, kailangan pa rin niyang magtrabaho para sa kanyang asawa at 4 na apo na naiwan sa pangangalaga nila. Ito ay matapos mamatay ang ina nila dahil sa panganganak. Iniwan din sila ng kanilang ama. Bakit po nasa inyo yung mga apo niyo? Nasa inyo mga magulang? Wala na, iniwanan po yung asawa niya. Nag-iba ng babae. Nag-asawa yung lalaki, iniwanan. Ngayon yung nanay, wala na. Pag naglalakad po kayo, ngayong may COVID, kinakabahan ba kayo na baka mahawa kayo? Hindi na po, basta yung Panginoon yung nagdadasal sa Panginoon. Yun lang po yung akin, para mapakain ko lang mga apo ko. Malaki raw ang epekto sa kanila ng pandemya, lalo na sa kita. Kumusta ho yung benta ngayong may quarantine? May na po, no? Dati umabot ng 1-2 ang benta, ngayon 800, 700, ganyan lang po. Para sa inyo ho ba lahat yun? O may babayaran pa kayo? May babayaran pa akong iba. May babayaran pa? Opo. So, magkano ang neto ninyo? Kuminsan nga po, 200. Kuminsan 150, ganyan lang po. Sa isang araw? Bukod sa gasto sa pagkain, ay may iba pang bayarin si Lolo Frank na tubig at kuryente. Kaya ang kitang 150 hanggang 200 pesos kada araw, kapos na kapos daw talaga sa kanilang pamilya. Doon ho sa 150 hanggang 200, paano nyo po napagkakasya yun? Bibili kayo 1 kilo, tapos yung matitira, bili mo nun tuyo o ano. Yan, pagkakasya na namin, no. Tapos maghanap pa na ng gulay, kahit nagtitinda ako, naghanap ako na kahit malunggay lang. Kaya kahit delikado para sa mga senior citizen na katulad ni Lolo Frank ang lumalabas, lakas loob siyang kumakayod para may maiuwi sa pamilya. Habang naglalakad, may mga pagkakataon na humihinto siya para ayusin ang kanyang tindang taho. Ito na rin ang kanyang sandaling pahinga. Alos dyan na ako pulo maki sa sa pagtitindang taho. Simula ho nung bata kayo? Oo. Hanggang ngayon tumanda na po. Bakas sa mga binti ni Lolo Frank ang pagkabatak mula sa trabaho. Oo nga, mama, masakit na ako. Yan yung masakit no? Para hong bukol siya? Ugat po. Ugat? Naitanong nyo na po ba sa doktor? Naipakita nyo na? Ipakita na po, kaso ganun daw, barikos daw to sabi nila. Pag malamig po, masakit, hindi ka makalakad. Pag namumulikat na, itigil muna ako. hinihintay nyo lang pong mawala. Oo. Tapos pagka wala na ho yung pulikat, Lakad na naman.
Matapos ang mahigit 5 oras na paglalako ng taho ni Lolo Frank, kumita siya ng 800 pesos. Sa 800 pisong kinita, 500 ang puhunan para sa ititinda niyang taho bukas. Ang 300 pisong matitira, ilalaan sa pagkain at mga gastusin sa bahay. Ang natirang taho, gagawin daw nilang tokwa. Inisip niyo po ba na darating kayo sa edad niyo ngayon na nagbebenta pa rin? Kung taon na ito, mag-resign na po siguro. Sabi sa mga apo ko, sabi nyo, matanda ka na lolo, pahinga ka na. Wala pang senior citizen card si Lolo Frank dahil kinukumpleto pa lang nila ang mga kailangang dokumento. Pero nitong simula ng pandemic, nakatanggap na si Lolo Frank ng 5,000 piso mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero sabi niya, wala silang nakuhang financial aid mula sa SAP. Inilapit namin sa lokal na pamahalaan ang kaso ni Lolo Frank. During the first tranche kasi ng SAP, limitado lamang yung numero na binigay na target sa atin ng DSWD National, no, sa lahat ng lokal na pamahalaan. So kasama doon ng Marikina City. May aasahan po na 2 tranche po na maibibigay po kay tatay. Meron po. Actually, ito po ay maiibigay sa kanyang asawa, si Nanay Leticia. Dahil si Nanay Leticia po yung nag-fill up po ng social amelioration card. So makakatanggap po ang buong pamilya ng 16,000 pesos para sa first and second tranche po. Nakatulong naman sa 17.6 milyong pamilya ang unang bugso ng Social Amelioration Program o SAP na ipinamahagi mula April hanggang June 2020. Pero sa second tranche ng SAP, mas mababa na ang bilang ng mga target beneficiaries na nasa 14.1 milyong pamilya. Ayon sa DSWD, as of September 10, 2020, 13.8 milyong pamilya na ang nakatanggap ng pangalawang bugso ng Social Amelioration Program na nagkakahalaga ng 82.7 billion pesos. Nung nagkaroon na ng result yung ating isinagawa na deduplication process, and nakita natin yung submission ng mga local government units on the waitlisted, nasa mahigit 14 million na lamang po yung lumalabas na mga makakatanggap for the second tranche. So that's the explanation why nagkaroon ng pagbabago on the number of target beneficiaries. Nakatanggap naman ng 2 tranche ng SAP si Mang Charlie. Pero sa ngayon ay inaayos pa niya ang kanyang application para makakuha ng social pension bilang isang senior citizen. Kasalukuyan kasi ngayong may COVID-19, nung hindi ganun kalinaw yung mga pulisiya para sa senior citizens. Pakiusap lang, no? Parang tingnan, parang pansinin naman, no? Magbigay, mag-create ng mga specific programs, services na tutugon doon din sa specific na pangangailangan ng mga nakatatanda. Ang DSWD ay magbibigay ng 500 pesos pension sa mga frail or sickly na mga mahihirap na mga senior citizens. Sa kanilang edad, tila wala pa rin kapaguran sina Lolo Frank at Lolo Charlie. Sila na mismo ang nagsabi, kung hindi sila kakayod, wala silang makakain. Wala silang pambili ng gamot.